10 years ago, gusto kong malaman ng lahat na nakaupo rin ako dito. I was one of you. You and I were the same. I had my dreams and my goals, same as yours. Kaya ako nandito para sa lahat ng mga nangangarap. Lahat ho nagsisimula sa simple. Kaya rin ako naka-t-shirt ngayon para maalala nyo na isang araw darating din ang panahon para sa inyo. And moving forward is the only way we can accomplish that and to reach the goals that we want. To remind you, hindi laging kailangan nasa etablado ka. May mga pagkakataon na dapat kasama mo sila. Doon na tayo sa good news. Are you ready? I'm happy to tell you that we have our newest product in the line of OmniWhite, the CC Cushion. Do you want more? Good Leaf Ashitaba. So, itong coffee natin, it comes with a machine. Sinong gustong gumanda pa at sumexy? Hilig ninyo, maraming lalaman sa produkto na ito. Meet Lisa. Hello, Private Viewers! Good morning! And dito po, kaya para payamanin kayo at pakitain. Share your personalized shop links to your customers. You don't have to do anything. I will do all the work for you. Oh, wala bang palakpakan dyan? Maganda yung product. Pero hindi maganda yan kung hindi kayo makakarating ng Quezon. Call us crazy, so we have Hong Kong, we have Iceland. Nag-uumpisa pa lang kayo. Malayo pa mararating nyo. Ito po sina Jonathan at Harley. Gusto ko sabihin sa inyo na hindi kayo magkamali ng sinama. Gusto magkakalit yung bahay ko. Para magkabahay kayo kagad. Hihirapan ko yung ito. Hindi na 50 sales maximum. Gusto ko naman dagdagan yung income ng mga distributor. For every 7 platinum accounts, you'll get 7 free accounts. Ito yung mga plans ko for the end of the year. Pakita ko sa inyo yung mga gusto ko makatayo up with forever. And believe me, I will make it part of my life's mission to make your life better. Swerte po kayong lahat dahil meron po kayong Jonathan at meron po kayong Carl na nagpapatakbo po ng inyong kumpanya. Congratulations po sa inyo lahat. Welcome to the good life! So, I have completed my mission. To end this day, ito lang rin. Moving forward, wala kami ibang trabaho ni Gigi. Hindi to secure our future.
Mahilig ka rin ba magpa-deliver online kagaya ko? May sasabihin ako sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Alam mo ba na maaari ka ng kumita sa bawat delivery bookings kahit nasa bahay ka lang? Maging isang TokTok online operator gamit lang ang iyong cellphone at internet. Pwede ka ng kumita online anytime, anywhere. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Ganun lang kadali. Kaya maging isang TokTok online operator at kumita sa mga online bookings anytime, anywhere. Ipa-TokTok mo na yan. Simple lang kumita kahit nasa bahay ka lang. Gamit ang iyong Show My King online franchise business. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Tandaan, sa Show My King lang yan. Yung main concern ko doon, parang inaabot ko ikaw, inaabot kayo, naabot yung kabaitan ng siya. Kaso nga lang, hindi ko din alam kung ano kasi yung pinagsamahan niyo. Kasi may diba? Na silang dalawa lang yung sa bagay na yun. Na hindi natin yun, hindi ko yun maintindihan, hindi ko talaga yun. Ay, Hello guys, I'm Asen Makilalis ng ako dito sa Singapore. Nakapasal guys, andito po ako ngayon sa Manila Bay Sands. Nakikita nyo, nasa sobrang proud po ako na isa po ako TokTok online franchise. Ako ngayon sa Dubai, 5 years higit na po ako OFW. And proud po ako ngayon sa pagiging TokTok online franchising na ginagawa ko part-time job lang. Maraming salamat po and I'm so proud. Thank you. Hi, I'm Victoria from South Africa. And I'm proud to be a TokTok franchise. So, I'm hoping Good morning, students. My name is Shana Rosa.
Hi! Kamusta lahat dyan? Yan, wala po sa inyo lahat. Pasensya na guys, medyo na-delay tayo ng konti. Pasensya na. Kamusta kayo dyan lahat? Luzon, Visayas, and Mindanao. Hi, hello po sa inyo lahat. Sana narinig niyo ako. Loud and clear. Yan, sana narinig niyo ako. Kaya sana wag blurred ang inyong mga pandinig. Sana tawag dito, malinaw ang inyong tawag dito, paningin. Yan. Yan, once again, ako nga po pala si Kuya Lab at your service. I'll be your guest moderator for tonight at magpasensahan nyo na, ba't ganyan ang outfit mo, Kuya Lab? Diba? May sakit ako eh. Well, anyway, kahit may sakit, diba, nasa bahay lang, guys, enjoy tayo at welcome po sa inyong lahat at welcome po kayo dito sa aming live Zoom presentation. Yan. Hello yan. Siyempre, Luzon, Visayas, and Mindanao, siyempre yung mga OFW na nandyan, kaway-kaway kayo dyan, guys. At kung kayo po ay mga first timer, of course, ito po ay ginawa namin para sa inyo. So palakpakan po natin. Okay? So mamaya magkakaroon tayo ng magandang good news. Okay? Good news. Despite of pandemic, despite na nagkakaroon ng mga ECQ na yan, guys, meron tayong good news. May papasok ko yung hosting sa ating presenter for tonight. At medyo i-mute lang muna natin ng konti ang ating mga sarili. Okay? Anyway, so 104 millions na nandito. Palakpakan naman natin. Grabe. Congratulations. And sabi ko nga, sino po dito, yung may mga tawag dito sa mga Zoom etiquettes, hindi ko na po ganong papasadahan lang natin, no? Napakasimple lang naman, guys. Sabi ko nga, be ready. Anyway, mga 30 minutes na tamang kwentuhan with fun learnings po ito, guys. Handa na kayo ng ballpen, notebook na dyan. Magsikat po kayo. At kung kayo po ay may mga katanungan, mamaya po baka mabigyan tayo ng ample time. Or, better yet, talk to your sponsors. Sino po yung mga sponsors? Sila po yung mga nag-invite, nagtyaga at nagsipag na kausapin at patinin kayo rito sa aming Dream Team live Zoom presentation. Siyempre. At hello din, binabati ko rin lahat ng mga nandiyan sa Facebook Live na nanonood ngayon. Hello. Yeah. Good morning sa inyo lahat. So, babati lang ako ng konti. Medyo baka sabihin ko, pabati naman kami dyan. Guys, libre mag-chat ha. Tapos walang bayad dyan. And sabi ko nga, sana i-on nyo ang inyong mga camera. Okay? Sayang naman, di ba? Ako na, may sakit. Nag-on ako ng camera. Kayo pa kaya na normal na nandyan? Hindi. Hello po sa inyong lahat. Pasensya na guys at sana hindi ngongo ang aking boses at pero anyway, congratulations po sa inyo na nandito ngayon. Yan. Ang daming messages ka agad. Grabe na nag-uumapaw. Hello, good morning from Bahamas. Mga bravest dreamers. Palakpakan naman natin yan. Galing yan kay Kuya Peace Silan. Grabe, galing pang Bahamas. Okay? Ito palang yan. Team Timawa, invite yan. Si, di ko alam kung G. Rospe ba to or Gorospe. Pero Gorospe Jerwin from San Leonardo, Nueva Ecija. Hello po sa inyo dyan. Kay Jonathan De Leon Cordera. Yan, of course, Nueva Ecija. Puro taga Nueva Ecija rin to. Tsaka si Christian Gonzalez. And hello to Mil or Meel Cesar from UAE. Assalamualaikum po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po na nasa Middle East, sa kayong lahat dyan. Malapit na mag-Ramadan. Yan, grabe. Kay Kuya Rab, Diomanga, hello po sa inyo. Siyempre, sa Malaysia, ang aking napakagandang kaibigan na si Ma'am Fe Agcolchong. Yan, hello po. Hello kay Jodeline. Ano ba to? Likigan. Yan, Ma'am Jodeline Likigan, hello po sa inyo. Ayun, ba't daw ang pangit sa akin? Ano po bang pangit? Yung nagsasalita po ba? O yung dating ng Zoom sa inyo? Ayan, hello po kay Regine Domdom. Yan, good evening po sa inyo. Yan, mahina lang daw ang signal. Yes. Hello, ayan, nandiyan na pala si Kuya Lance. Yan, hello po. Anyway, Kuya Lance, mamaya. The floor is all yours, maya lang. Pero tatawagin ko kaya, syempre, shoutout kita. Kuya Lance, kung nandiyan ka, paramdam ka naman. Hello. Magandang umaga sa inyo lahat yan. Kamusta, Kuya Lance? Ayun, bigla lang tayo nagkaroon ng konting internet connections issues. Internet connection, medyo gumagawin yung mouse pero again guys, magandang umaga sa inyo lahat yan. And
thank you so much dito sa the best, no? One of my best kuyas here, Kuya Love, ng aking mentor. Nako. Sa isang moderator, maraming salamat sa pagsalo sa akin dito. Pero again, may sakit si Kuya Love. So let's help him na makapag-recover pa. So sasalihin na kita, Kuya Love. Andito ako to the rescue. Actually, you rescued me first, pero hindi kita papabayaan na mas lumala ang sakit mo. Hindi, let's focus on our health. Ano? So, ayan guys. So, hello pala ulit. So, nakapagsimula. Wow! 121 participants going 123. Nako, padagdag ng padagdag. And I'm excited, Kuya Love, kasi mamaya magsisimula na tayo very soon. Nagsimula na tayo magkaroon ng Zoom etiquettes na pinakita or na sinabi na sa inyo ni Kuya Love. And so, with no further ado, gusto ko nang ipakilala sa inyo ang ating magiging unang presenter, ang unang magsasalita ngayong araw na ito. Siya nga lang naman, ang isa sa mga paborito kong coaches. Siya rin, actually, ang pinakaunang coach na pinag-moderatean ko. Ibig sabihin, from the very first day na nagsimula ako dito, maging isang moderator, siya po ang talagang unang kasangga ko. Hanggang sa ngayon, siya ang gusto kong makasama rin minsan. Hindi lang siya, marami pang iba, pero it's always a pleasure to have this person na mag-speak at ako ang isa sa kanya mga moderators. So with that being said, siya nga po ay isa po siyang OFW, no? All the way from Singapore, no? And siya rin po ay isa sa mga pinaka talagang malalakas pumower, kumbaga, sinasabi nga ng iba, no? Siya po ang Lewis Lane na Superman ng Dream Team. Hindi ko na po papatagalin dahil sa ating nangyaring issue kanina, para hindi na masyado tumagal. Tatawain ko na po si Coach Azel. Hello po. Andiyan na po kayo, Coach Azel. Hello. Yan. So isang magandang araw po sa inyo. Narinig po? Iwan ko na po. Narinig na po, Coach. And the floor is all yours. Ayan. Thank you po, Kuya Love. Grabe. Palakpakan naman po natin si Kuya Love. May sakit pa po yan. And thank you din po sa napaka-powerful na moderator, si Coach Lance. Palakpakan po natin. Ayan. So magandang umaga, hapon, gabi, kung saan man po kayong panig ng mundo ngayon. Ayan. So excited po akong mag-present sa inyo ngayon. Na-miss ko kayo eh. Ayan. So mag-share screen na po ako para maumpisan na po natin. Oh. Ayan, kita po ba? Yes po. Yun. Ayan, again po, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung saan man po kayong panig ng mundo ngayong araw na ito. Ayan. Siyempre po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong trending na pinag-uusapan. Luzon, Visayas, Mindanao. Pati po international, ito na po ang topic. Diba? Ito po ang TikTok online franchise. Ayan, so parang may nagpi-feedback. May mga naka-unmute po, Sir Asel. Alas 8 or 8:30. Ano, walang luluda? Ano yun? Meron. Minute ko lang po kayo lahat, ha? Hello po. Sorry Apo, po. sige po. Yan. Ayun. So alam ko po na lahat po kayo na umattend po ngayon. Grabe, ang dami po natin. 132 po tayong lahat. Is alam ko po na nagbabaka sakali po kayo na makahabol dito sa promo natin. Ilang araw na lang po ba? Grabe, hanggang Lunes na lang po. Tama po ba? Pero wag po kayo mag-aalala because itong gabing to, alam ko po, pagkatapos ng presentation ko, lahat po tayo magkakaroon ng ngiti sa mga labi natin.
Along my presentation po, ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng ganitong klase ng negosyo. Ayan. Ako ang nawala. Yun. Ayan. Magpapakilala po ulit ako. Ako nga po pala si Asel Makidang. Tinatawag nilang Coach Asel Makidang. Ako po ang magiging presenter nyo ngayong gabi. Isa din po akong tok-tok operator at Siomai King online franchisee. At ako po ay isang OFW dito sa Singapore. Ayan. So ngayon po alam ko napakarami nating bisita po na taga-ibang bansa. Kung ikaw po hanggang ngayon nagdadalawang isip kung pwede ka ba or pwede mo bang gawin itong negosyo na to, ako na po ang magpapatotoo at ang mga kasama ko po na dito sa Singapore po is pwede nyo pong gawin kahit part-time lang. Okay po ba yan? Ayan. Siyempre po, itong pag-uusapan natin ngayong gabi is tuturuan ko po kayo paano ba kumita kahit nasa loob ka lang ng bahay. Gusto niyo po ba yan? Gusto niyo po bang kumita kahit nasa loob lang kayo ng bahay? Yan. Siyempre po, bago po ako mag-start, eto po. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, 3 bagay na lang daw po ang mahalaga? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo na itong 3 bagay na ito na lang daw po ang mahalaga sa panahon ng pandemic? Totoo naman po, di ba? Unang-una po is ang pagkain. So bakit pagkain, Coach Asel? Kasi po ang mga tao po, takot na takot yan magutuman. Tama po ba? And bakit kalusugan? Siyempre po, nung panahon ni COVID, takot po tayong lahat na magkain. And ang pangatlo po, siyempre, pera. Bakit po? Kasi po, hindi po natin mabibili ang lahat ng yan, pagkain, or mga supplements na para sa atin kung wala tayong pera. Tama po ba? Alam ko po, lahat kayo mag-a-agree sa akin. Kasi pag walang pera, nga. Tama po ba? Ayan. Ayaw gumana ng clicker ko. Ayan. So ano pong dahilan? Bakit hindi na yung dating nakagawian natin or nakasanayan natin ang mahalaga? Di ba dati mahalaga naman yung pamamasyal natin? Di ba dati mahalaga naman yung pamimili natin ng mga luho natin, mga alahas, mamahaling damit, mamahaling sasakyan, bahay? Bakit hindi na daw yun ang mahalaga? Ano ang naging dahilan? Alam niyo po ba kung ano? Kasi po, until now, we are under effect of COVID-19. Ito yung nakakalungkot. 1 taon na po ang nakakaraan. Ganito lang din yun eh, di ba? Nung kasagsagan na dumating si COVID, ganito din po. Nagkaroon ng mga lockdown sa maraming lugar. Hindi lang lugar, halos buong bansa po nakaranas nito. No physical contact, ano pa po? ECQ na ngayon po nararanasan po dyan. Kailangan pala malinis para hindi ko pala yun. Yan. Bakit hindi na ngayon ang mahalaga? Kasi po yan po yung mga pinagdadaanan kasi natin ngayon. Ayan. So bakit meron ito? Ito yung pinaka worst na pinagdadaanan ng karamihan. Hindi man lahat po, pero karamihan po, ito po yung masakla. Yung nagkaroon po ng financial hardship na tinatawag. Grabe. Bakit? Bakit nagkaroon ng financial hardship? Kasi po, halos lahat po ng mga negosyo, nagsara, lahat ng mga nagtatrabaho, nawalan ng trabaho, nagbawas. Yung iba hanggang ngayon hindi pa totally nakaka-recover, pero eto na naman po si ECQ. Di ba? Yung iba, halos bumabangon pa lang, pero eto na naman, ganito na naman po noon. Kaya naman po, halos lahat tayo naapektuhan kasi hindi na po nila nakikiter ang our basic needs. Tama po ba? The best example na lang po ito. Itong mga pinipilahan dati or binubuking punong-puno, ina-appointment pa itong mga to. Tama po ba? Mga salon, hotel, at gym. Anong nangyari sa kanila nung panahon ng pandemic? Tuluyang nagsara. Tama po ba? Pero alam niyo po ba ang nakakatuwa?
Alam niyo po bang nakakatuwa na sa kabila po ng pinagdadaanan natin ngayon or kahit isang taon nang nakakaraan, mayroon daw pong mga business na nag-trend sa panahon ng pandemic. Ayan. So mag-focus naman tayo ngayon doon sa solusyon. Kung kanina problema natin si COVID, dito tayo sa magandang solusyon. Diba? Ano-ano naman yung mga business na nag-trends na yan? O, eto po. Unang-una po ay ang pagkain. Naku, Asel, bakit pagkain na naman? Sabi ko nga po sa inyo, nung the moment na nag-announce ng lockdown, saan tumakbo ang mga tao? Saan po tumakbo? Sa malalapit na supermarket. Nagkaroon po ng panic buying dyan. Malamang isa ka po dyan na talagang nagkandara pa. Kasi takot tayong magutuman. Ganyan tayo eh. Alam naman natin na kapag ang tao ang gutom, hindi yan nakakapag-isip ng tama. Yung iba nagiging monster. Diba? Lokohin mo na daw ang lasing, wag lang ang gutom ngayon. Tama po ba? So ano pa? Ang pangalawa, health industry na tinatawag. So bakit nag-trending ang health industry na yan, Asel? Kasi nga po ang mga tao nung dumating si COVID, natakot din. Kung dati po yung mga dating karaniwang sakit like lagnat, sipon, kubo, hindi naman po yan pinapansin eh. Tama po ba? Pero nung dumating si COVID, naku po, lalo na yung mga symptoms daw ni COVID, lahat ng nabanggit ko, natakot din tayo. And naging aware din tayo sa kalusugan natin kung dati hindi naman tayo umiinom ng mga vitamins. Pero ngayon, naghahanap na tayo ng mga vitamins na pwedeng magpalakas ng immune system natin. Tama po ba? Ayan, kaya naman po, the moment na magkasipon ka, magkalagnat ka, saan ka tumatakbo? Sa mga butika. The best example po ang mercury drug. Tama po ba? Kaya nung panahon ng pandemic po, talaga pong nag-trending yan. Nag-trending talaga ang ating mga drugstore. So ano pa, Asel? Ito po, ang online business na tinatawag. So ano ang the best example ng mga online business? Yan po yung paborito natin, yung merong pinipindot na add to cart. Like Lazada, Shopee, tama po ba? Nung panahon ng pandemic, ano po, kung dati adik-adik ka sa pag-shopping, pero nakakulong ka na sa kwarto mo, kating-kati ka pa rin. Kaya naman, anong natin? Magbibisit lang tayo sa mga link nila or sa mga apps nila, ni Lazada, ni Shopee. Anong gagawin natin? Magsa-shopping na tayo doon. Lalabas pa ba tayo? Hindi na. I-add to cart na lang natin at syempre po, itong susunod po, ito po yung isang nag-trending na negosyo na hindi natin namalayan. Ito daw po kasi yung negosyo na dati nang malakas. Pero sa kasagsagan ng pandemic, mas lalong lumakas. So ano to? Diba nag-add to cart tayo? Siyempre, hindi makakarating sa'yo yan kung walang mga delivery services na tinatawag. Agree po ba kayo? Na hindi naman po lilipad yung in-order mo kay Shopee kung wala pong nag-deliver. Kaya po itong mga delivery service na to ay ang mga nakikita nating nakamotor na umiikot, nagdo-doorbell, kumakatok sa ating mga pintuan. So the best example po ang GoGo, ang Foodpanda, ang Grab, ang Lalamove, Ninjavan at Shopee Express. Yan. Since pinag-uusapan natin itong delivery services, alam niyo po ba na yung mga nakamotor na yan is meron po yung mga operator. Riders lang po sila. So ang mga operator po niyan is hindi po Pinoy. Diba? Pero libo-libo ang tumatangkilik diyan sa Pilipinas. Libo-libong mga riders ang umiikot nationwide. Tama po ba? At syempre, ang mga operator po niyan hindi natin nakikita. Kasi nasa ibang bansa. Joke lang po. Kasi kahit hindi lumabas yung mga operator na yan, is kikita po yan sa pamamagitan ng mga riders nila. Ayan. Kasi po, bakit nag-trending ang mga delivery services? Kasi po, halos lahat. Basta pagkain, pinapadeliver na po. Naniniwala po ba kayo? O, di ba? Ngayon nga po, mag-grocery ka lang. Hindi ka na rin lalabas. Pwede mo nang ipa-deliver yan. O ano pa, mamalengke ka. Hindi ka na tatapak sa putik or makakaamoy ng mga malalansang
amoy ng isda or baboy or ano, kundi pwede mo nang ipa-deliver din yan. Ano pa? And syempre, kung nag-crave ka sa mga paborito mong kinakainan ng mga resto, syempre, bawal lumabas, tama po ba? Ang gagawin mo, mag-order ka na lang at i-deliver na lang sa'yo. Grabe, no? Kahit ano po, pinapa-deliver na. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ako na kahit ano po ay pinapa-deliver na. Bakit? Kasi po kahit po itong mga sinashopping natin ng mga paborito nating sapatos, pwede na po natin ipa-deliver yan. Mag-visit ka lang sa mga paborito mong branded na mga apps. I-deliver na yan. Pati po mga gadget natin, pwede pong ipa-deliver yan. O ano pa, syempre ang ating mga documents. O di ba? Pati mga love letter, kung gusto nyo, pwede na ipa-deliver yan. O eto, since walang magawa po yung tao nung panahon ng pandemic, anong ginawa? Nagtanim ng nagtanim. Nung dumami ang tanim, binebenta na. O di ba? So ngayon po, pati mga halaman, pwede na rin ipa-deliver yan. O grabe, no? O, since pinag-uusapan po natin itong delivery services, pag-usapan naman natin, magkano kaya ang kinikita ng mga ganitong traditional delivery service operator at riders? Excuse me. So ngayon, pag-usapan natin, magkano naman kaya kinikita nitong si operator? Operator ng Grab, operator ng Lalamove, at operator ng Mr. Speedy. Ayan, ready na po ba kayo? Ayan, sampulan po natin. Example, meron pong rider, si Mr. Speedy. Ayan. So itong si Mr. Speedy po, pag tinanong po natin yung rider na yan, tatanungin natin, Kuya, magkano naman ang kinikita mo as a rider? Magkano naman kaya ang kinikita ni Mr. Speedy sa'yo as a operator? Ito po ang isasagot ni Kuya. Siyempre po, kumikita po kami as a rider ng 80%. At siyempre, yung operator po namin na si Mr. Speedy is kumikita po ng 20%. O, alam nyo na, ganyan po ang kitaan ng isang rider at ng isang operator. O, sampulan natin, itong rider ni Mr. Speedy, nag-booking or may nag-booking sa kanya na worth 100 pesos. So, automatic po, ang mapupunta po sa rider is 80 at ang mapupunta sa operator ng Mr. Speedy is 20 pesos. Oh, eto. Dumating naman ang rider ni Lalamove. So, nagka-booking fee siya ng 200 pesos. Automatic po, mapupunta po kay rider is 160, kay Lalamove po is 40 pesos. Nakukuha po? Eto, dumating naman ang rider ni Grab. So, nagka-booking fee siya ng 250 pesos. Automatic po, mapupunta sa kanya 200, kay Grab po is 50 pesos. Maliwanag po bang hatian? Maliwanag na maliwanag. Kaya po, palagi po nating tatandaan, basta may rider, 80%. Basta operator ng Grab, 20%. Basta operator ng Lalamove, 20%. Basta operator ng Mr. Speedy, 20%. O, di ba? O ngayon, pag-usapan naman natin, kung magkano ba ang kinikita ng isang traditional delivery service operator sa loob ng isang araw or sa loob ng isang buwan. Ayan, so alamin po natin. O, sampulan natin itong si Mr. Grab. Si Mr. Grab po, marami pong riders to. Kung hindi po ako nagkakamali, baka mahigit pa 5,000, 10,000 kasi sobrang dami na. Tama po ba? O, purot tayo, 100 riders lang. Yan. So si Mr. Grab, mayroon pong 100 riders. Ita-times po natin sa 150 delivery fee per transaction ng rider. Ita-times po natin sa 20 deliveries per day. Ita-times po natin sa 20% income ng isang operator. Lumalabas po na sa isang araw, pwede pong mag-profit ang ating Grab operator ng 60,000 pesos. Grabe, no? So ngayon, magkano kaya ang isang buwan nito? Hulaan nyo po, magkano? Siyempre, tumataginting lang po na 1.8 million a month.
Malaki po ba? Siyempre sobrang laki. Pero, ang tanong, net income na ba yan o gross income? Siyempre gross income. Bakit? Kasi po ile-less pa dyan yung mga operational expenses ng isang traditional delivery service operator. O, tansyahin na lang natin yung 0.8, yun na lang yung monthly nila. So, meron pa rin silang 1 milyon, malaki pa rin. Tama po ba? Ayan. O, bakit po? Bakit po mahirap magtayo ng isang traditional delivery service company? So, ano ba yung mga kailangan? So, kanina diniscuss natin kung magkano ang kitaan ng isang riders at ng operator. Diniscuss din, inalam din natin kung magkano ang pwedeng kitain ng isang traditional delivery service company or operator. Diba? Ngayon, gaano kaya kahirap magpatayo ng isang ganong klase ng kumpanya like Grab, Lalamove, Mr. Speedy? O, eto lang naman po kailangan natin. Maghanda lang naman po tayo ng 50 million. Grabe, milyonan na to ah. So, 50 million po sa mga apps lang yan at mga software development nila. O, iba pa po itong 15 million ulit. Another one. Then, iba pa po yung mga expenses para sa mga pagsiset up ng mga different offices, mag-hire ka ng mga empleyado, mga operating expenses mo, pag-renta mo, business permits mo, etc., etc. O ngayon po, tatanungin ko po kayo, sino po dito ang gustong magtayo ng isang own pag-aari mong traditional delivery service company katulad ni Grab? Malamang po walang magtataas ng kamay. Tama po ba? Kasi milyunan na to eh. Pero wag po kayong malulungkot. Dahil umattend po kayo dito sa aming presentation ngayong gabi at makinig kayo hanggang sa matapos po ako, meron po akong good news para sa inyo. Meron po akong good news para sa inyo. At alam ko po itong good news po ito is malaki po ang maitutulong po sa ating lahat. Lalo na kung isa ka ngayon na nagbabakasakali na magkaroon ng isang extra income na maliit lang ang kapital pero panghabang buhay mo ng negosyo. O ayan. So eto na po ang good news ko. Ang pinakabago, pinakamura at pinakauna online franchise operator delivery service. Ito si TokTok. Kaya pinapalakpakan ko yan. Ayan. So si TokTok po, pareho lang po yan nung diniscuss natin ng mga delivery service company. Pareho lang po yan ni Grab, pareho lang po yan ni Lalamove, pareho lang po yan ni Mr. Speedy. Pero alam nyo ang hindi natin pagkakapareha sa kanila? Kasi po, si TokTok po, Pinoy ang may-ari. O, diba? At si TokTok po, pwede nating i-franchise. Kanina po yung mga napag-usapan natin, hindi natin pwedeng i-franchise. Sa mga may-ari lang yon. Riders lang ang pwedeng mag-apply sa kanila. Pero si TokTok po, all-in na po, pwede nating i-franchise. Ayan. So ngayon po, pag-usapan naman po natin si TokTok. Ayan, si TokTok po. Is po itong the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. So pinapadali po ito ang ating buhay. Tama po ba? Ay, grabe itong si TokTok. Siyempre po, ito po ang negosyong napapanahon ngayon. Tama po ba? Siyempre, kasi itong negosyong to ang talagang nag-trending sa panahon ng pandemic. Ngayon, kahit i-search nyo po sa mga Google Play natin, sa App Store natin, pwede na natin siyang i-download for free. At napakarami na pong users niyan. Grabe. At syempre po, eto na po ang great news ko para sa inyo. Eto na po. Ayan, humawak na po kayo sa mga upuan nyo kasi hindi nyo po ito kakayanin. Ayan. So ngayon po, instead of spending millions, now, you can have your own delivery service business for only 58,888 all in. Parang lungkot pa rin po tayo lahat.
Alam niyo po, 58,888, instead po sa million, sobrang liit na po yan. Pero alam ko po na yung 58,888 po is nalalakihan pa rin tayo. Tama po ba? Lalo na kung yan 58,888 po, yan na lang yung natitira mong savings sa bangko mo. O kaya, dahil gusto mong magkaroon ng ganitong negosyo, iuutang mo pa yung 58,888. Kaya sobrang laki pa rin. Pero wag na wag po tayong malulungkot. Sabi ko nga po, kasi ang mga may-ari po ng kumpanya is napaka-babait. Stay put lang po kayo dyan. Ayan. So ito pong Tok is pwede po tayong kumita kahit nandito lang tayo sa bahay. Yes po. You can earn from home. Grabe. Have your own delivery service and enjoy being an online operator while you are at the comfort of your home. So ano lang gagamitin mo? Mga gadget lang po. Hindi, kahit huwag ka nang lumabas. Pero pakiusap po dapat may internet po tayo. Diba? Kasi naniniwala po ako na lamang ang merong mga online platform sa panahon ng pandemic. Bakit? Kasi hindi naman po damay ni COVID ang internet. Tama po ba? Kaya dapat po may internet ka kung gagawin mo itong negosyo na to. Ayan, let's proceed po. So ito po, pinapakilala ko po sa inyo. Grabe po, ang ating presidente po. Ito po ang puso po ng kumpanya. Ito po ang mga taong nasa likod ni Tok. Siyempre po, ang ating presidente po, si Mr. Jonathan So. Pinapalakpakan po yan. Ayan. At siyempre po, ang utak po ng ating kumpanya, siyempre po, ang ating Vice President po, si Mr. Carlito Macadangdang. Pinapalakpakan po yan. Thank you po. Ayan. At syempre po, may mga multiple businesses din po silang tinatawag. At ito po, ang isang business po nila na talaga naman po, one of the biggest IT companies in the Philippines. Ito po ang Cloud Panda. Kung saan po matatagpuan po yan sa BGC, yan sa Taguig City. At syempre po, may mga partners po ang Cloud Panda natin. At syempre, ang Cloud Panda lang po ang system providers ng JC, ng Pure Gold, ng Harry, ng Rolls-Royce, ng JC University, JC Worldwide, Donton Bori, pati ni Katon Ying, Tomay King, Potato King, Mactan Cebu International Airport, iMark, at ang My Baby Planet. Syempre, latest po dyan ang Cherry Mobile. At syempre, ang pinaka-good thing po dyan, syempre, ito rin ang magiging system provider ni Tok. O, di ba? Grabe. At syempre po, pagmamay-ari din po nila ang the oldest newspaper in Mindanao, the Mindanao Daily Mirror. O, di ba? Nakikita nyo, since 1950 pa yan, pero binili na po nila yan. Kaya pagmamay-ari din po nila. So, kung nakikita po natin kung gaano ka-stable po ang mga may-ari ng kumpanya. Yan. Sumobra. Ayan. So, syempre po, meron po tayong mga ambassadors dito sa Tok po. Ayan. So, grabe ang mga love team of the year na talagang pinipilahan or tinitilihan ng mga kabataan, hindi lang kabataan pati mga katandaan na rin. Syempre, andyan po si Nardo, si Alden at si May. Alam ko po, isa ka din po sa mga nag-iidolo sa mga yan. Basta ako, Katniel ako bahala na kayo. Ayan, huwag po tayo magsasawa sa mga pagmumukha nila kung nakikita po natin sila anywhere, everywhere. Bakit po? Kasi sila lang naman po ang makakatulong sa atin para i-promote po itong ating negosyo. Ayan. Ito na po ang good news po kanina. Di ba sinabi ko po na yung 58,888 po. Alam po kasi ng mga may-ari na sa panahon ng pandemic is napakalaki pa rin para sa atin. Kaya naman po, sa sobrang generous nila, yung 58,888, hindi na po 58,888.
Hindi na rin 48,888. Hindi 38,888. Eh magkano asin? Eto na. Instead of 58,888, ginawa na pong 17,888. Tumatang po eh. Yan. So 17,888 na lang po. Ayan na. Naka-promo lang po yan. Pero all-in na po yan. Hindi mo kailangan mag-hire ng maraming tao. Hindi mo na kailangan maglabas ng milyon-milyon na pinakita ko kanina. Hindi mo na kailangan magbayad ng mga permits or magtayo ng mga opisina. Alam mo po ang gagawin mo na lang? Yung sarili mo na lang po. Di ba? Ikaw na lang po ang kulang para maumpisahan mo itong ganitong klase ng negosyo. At syempre po, ang promo period po natin is hanggang April 5 na lang po. At ang pagkakaalam po naming lahat, malapit na pong mag-stop po ang pag-accept ng mga operator. Magpo-focus na po tayo sa ating mga riders and online franchisee. Kaya, kung isa ka po sa nakikinig ngayong gabi, umabol ka na po sa promo. Hindi ka po hihintayin yan. Hindi po. Ayan. O, let's proceed po. Siyempre, Coach Asel, sa halagang 17,888, ano naman ang mga inclusions niyan? Siyempre po, magkakaroon ka ng TokTok Personal Delivery Link and Referral Code na sinasabi. O, ano yan? Papakita po namin mamaya. Magkakaroon ka ng TokTok Operator Portal. Meron din pong full technical support and online franchise operator training. So kung nagdadalawang isip ka o natatakot ka, baka wala kang alam sa ganitong klase ng negosyo, wag na wag ka pong matatakot. Kasi provided po ni company ang lahat ng training na to. Kung kami din po, nag-umpisa rin po kami sa walang alam dito, sumubok lang po kami at nagtiwala po dito sa kumpanya. At syempre po, meron tayong mga customer assistant hotline at yan po ay Monday to Saturday natin makukontak. Okay po ba yan? Yan. Let's proceed po ulit. Ngayon, pag-usapan natin, how does TokTok work? Paano naman nag-work si TokTok sa mga buhay-buhay natin? Ito po, wala lang din pong pagkakaiba to. Kung mahilig ka magpa-deliver ng mga package, document, food, gift, sa mga mahal mo sa buhay. Diba ang ginagawa lang naman po natin pag nagpapadeliver tayo, nagbubook tayo para makarating dun sa pupuntahan na nang i-deliver natin. Tama po ba? So ito po, instead po na ang i-book mo is ibang company, i-book mo na lang po si TokTok. Okay po ba yan? So pagka-book mo kay TokTok, ganyan lang din po ang mangyayari. Siyempre po, si TokTok po is i-confirm niya po yung booking natin at magno-notify po yan sa mga riders ni TokTok. At syempre, ang mga riders po, i-accept po ang mga booking na galing sa'yo. Ini-insure lang po ng mga riders natin na meron silang enough load para mag-accept ng transaction. So, ayan na po. Papunta na doon sa taong gusto mong pagbigyan ng mga ipapadeliver mo ang items mo. So, ayan, na-receive na po ng taong gusto mong pagdeliveran. So, ganyan lang po, nagwo-work si TokTok. Wala pong pagkakaiba dun sa ginagawa natin sa pang-araw-araw. Okay po ba yan? Ayan. So, ngayon po, may dalawang paraan daw po para kumita kasama si TokTok. Yan, alamin naman natin itong kitaan na to. So, una po is yung pagiging TokTok online franchisee at yung pangalawa po is yung pagiging TokTok franchise operator. O, eto. So, paano kakikita sa TokTok online franchisee? Paano kakikita dyan, Coach Asel? Siyempre po, isa ka ng franchisee ni TokTok, tama po ba? Siyempre po, pag franchisee ka na, magkakaroon ka ng sarili mo personal delivery link na tinatawag. So, example, binigyan ka ng sponsor mo ng ID number. Ito po yung sa dulo. So, ayan po yung delivery link mo, www.toktok.ph/delivery/ yung ID number na ibibigay sa iyo. Next. At siyempre po, kikita ka po dyan kung yung personal delivery link mo po is isi-send mo or isi-share mo po
through social media. Siyempre, kailangan mo yang ipangalandakan sa mga kaibigan mo, sa FB mo, kahit saan po. Then, eto po, once na po sila gamitin niya doon mag-uumpisa na ang kitaan mo. Kasi every successful delivery na gamit ang personal is okay po ba yan? Magpo-post na lang, magsisend na lang. Pag ginamit na yung delivery mo, medical ka na. Take lifetime po. Sabi, no? And syempre po, yung income mo, automatically credited to your GS wallet. Every Wednesday po yan, pwede mo yan. So, itong sample po ng TokTok online franchises. Sampulan natin. Share ka. Nag-send ka message mo sa lahat ng social platform mo. Merong 20 kaibigan na na-curious. Kaibigan mo, nag-book sila. So, nagkaroon ka ng book sa isang araw na 20 pesos. O, hindi. Yung palang rider nila. Ngayon po, sa 200 pesos po is nakagawa ka ng 20 bookings. Tama po, di ba? So, ngayon po, meron kang 4,000 na booking pair from your 20 users. Siyempre, yung 4,000 na yan, ito times natin dun sa 3% as a operator or online franchisee na commission mo. So, ibig sabihin po, in one day, pwede kang kumita ng 120 pesos. Eh, meron tayong 30 days. Siyempre, pwede kang kumita ng 3,600 income naman sa 20 kaibigan lang. Ayaw mo pa ba yun? Ang ginawa mo lang, nag-share ka lang, nag-message ka lang kay friend mo, or sa lahat ng KKK mo, kaibigan, klase, kamag-anak, lahat ng K. O ngayon, alam niyo po ba na yung income po natin is pwede yang tumaas. It depends to the user. Kung kanina po, dun sa 20 users, pwede kang kumita ng 3,600. Siyempre, kapag nag-30 users ka, tataas yung income mo. Tama po ba? E paano pag nag-40 users ka? Paano pag 50 users? So, ganun po. Depende po sa gumagamit ng personal delivery mo ang kikitain mo dun sa 3%. O, ayan. So, pag-usapan naman po natin kung paano ka kikita as a TokTok franchise operator. Iba po yung online franchising, iba rin tong pagiging operator natin. Grabe. No? Hindi na nga milyon yung nilabas natin ito yung power. O ngayon, isa ka ng TokTok franchise operator. Tama, di ba? So, ikaw ay kikita naman dito sa pamamagitan ng riders mo. Example, di ba yung mga taxi, may mga fleet of mga taxi. So, di ba kumikita yung operator sa dami ng taxi? So, ganito din po yun. Wala pong pagkakaiba. Kikita ka po dito sa dami ng riders mo. So, ngayon, paano ka kikita? Siyempre po, kapag si riders po is nag-start na mag-accept ng mga booking, dito naman po pumapasok ang 7% na kikitain mo. Po, for every successful delivery ng riders, meron ka pong 7%. Okay po ba tayo doon? And syempre po, your income will be automatically credited to your JC wallet. Every Tuesday po yan, pwede po yang i-encash. Maliwanag po ba? Maliwanag po yung dalawang klase ng kitaan dito? Oh, ito pa. Syempre, pag-usapan naman natin to. Magkano naman ang kikitain ng isang operator? O sampulan natin, 20 riders lang meron ka. Ang 20 riders mo, meron lang silang 10 delivery per day. O ngayon, nakabuo ka ng 200 delivery transaction sa 20 riders. Tama po ba? O ang amount ng per transaction nila is 200 pesos. Ita-times natin dun sa 200 na transaction na nabuo natin per day. Lumalabas po na sa isang araw, pwede tayong makabuo ng 40,000 amount
of transaction. Ita-times mo yan sa 7% na commission mo as operator, pwede ka pong kumita ng 2,800 income per day. E meron tayong 30 days a month. Tama po. Pwede kang kumita ng 84,000 in a month. Grabe. 84,000 sa 20 riders lang. Eh what if mas madami ang riders mo? Kung dun sa 20 riders, pwede ka na palang kumita ng 84,000, eh paano kung 30 pa yung riders mo? Paano kung 40 pa yung riders mo? Eh paano kung 50 na yung riders mo? Ibig sabihin, pwede kang kumita dito ng 210,000 sa 50 riders. Eh eto ang good news. Dahil nag-avail ka sa promo, dahil nagustuhan mo tong presentation ko, bibigyan ka ngayon ni TokTok ng pagkakataon para makapag-recruit ng up to 100 riders. Oh, 20 lang yung kanina. Pero grabe, 100 pala ang pwedeng ibigay sa'yo ni TokTok. And eto po, syempre po mga riders is maglo-load po sila sa mga operator para makabiyahe. Dati po 5,000 po, pero ngayon ang minimum na po is 2,000 na lang. At syempre po, ito po is meron po tayong training na tinatab. Lahat po ng gusto nyong malaman, technical, once na nag-avail ko sa promo, doon po kayo papunta. Okay po ba tayo doon? Ayan. So ngayon, since napag-uusapan naman natin ang ating mga riders, syempre po, bago tayo pumasok dito, meron po tayong mga requirements sa pag-hire ng ating mga riders. Una, dapat professional driver license. Pangalawa, dapat po merong copy ng ORCR kung sarili niya yung motor na ginagamit niya. Kung hindi naman po, dapat merong authorization letter na legal na pinapagamit yung motor dun sa rider. At pangatlo, dapat meron po NBI clearance. Maliwanag na po ba? O, let's proceed po how to manage your rider. Siyempre po, ito po yung step 1. Dadaan po sila dun sa application process na tinatawag. So ano ba yung nakapaloob dyan? Siyempre po, meron tayong riders online application, online orientation, 48 hours, riders account activation. So ito, sampulan natin. Pag nag-process po sila sa online application, ganito po yung lalabas. So meron po tayong link na ibibigay sa mga riders natin na pagbukas po nila is tayo yung makikita nilang operator doon para hindi maligaw. Ayos po ba yan? Ayan. So next, dapat may mga pre-boarding requirements din sila bago sila sumabak sa gera. Siyempre, dapat naka-TokTok uniform sila or may vest, may TokTok helmet, TokTok sticker, at TokTok bag. Sa ngayon po is wala pa po tayo ng iba, pero yung TokTok uniform at TokTok bag is dapat meron na po bago bumiyahe. Yan, pag okay na yan, siyempre, makakabiyahe lang po ang ating mga rider kung magta-top up po ang ating operator sa TokTok at si TokTok at si operator naman po is mag-send ng load kay rider. Andiyan din po yan sa mga technical training natin. Huwag po tayong mag-aalala. Ayan. A TokTok rider earns outright 80% from each delivery fee. So, ibig sabihin po, nasa sipag po ng isang rider ang kikitain niya per day. O, kung tinamad-tamad si rider, a TokTok rider can earn up to 1,500 a day or more depending on his daily number of deliveries. So, kontrolado ni rider kung gaano kalaki yung magiging income niya. Diba? Ang ganda. So, ito po. Sample po ng kikitain ni rider. O, ito. Sample computation po ng kikitain niya. Example, tinamad yung riders natin. Meron lang siyang 10 delivery na nagawa sa isang araw. Ita-times mo po yan sa 150 average delivery fee. Ita-times mo po yan sa 80% na rider income niya. Ita-times mo po sa 30 days na pagbabiyahe niya. So, ibig sabihin po,
In 1 month po, pwede siyang kumita ng 30,000 profit a month. Maliit o malaki? Malaki na yan. Diba? Oh. Ayun. Yung mga nagtatanong kung may itataas pa ba itong mga pinakita kong kitaan natin kanina. Ito po ang good news pa. Aside po sa mga libo-libong kitaan, ito po, sa sobrang bait na mga may-ari at dahil pinopromote po natin si TokTok, binigyan po tayo ng referral bonus ng mga may-ari. Oh, diba? So ano yung referral bonus na yan? Siyempre po, sample yung kaibigan mo andito ngayon sa Zoom presentation ngayon. Nakikinig, nagustuhan ng negosyo. Automatic po. Once na nag-join siya, bibigyan ka po ni TokTok ng 5,000. Okay po ba yan? O ngayon, yung kapitbahay mo na inggit, lagi ka daw nagsuzoom. Tapos lagi ka daw maraming pera. Nag-join din. Automatic din po. Bibigyan ka ni TokTok ng 5,000 pesos. Grabe, nainggit lang. May 5,000 ka na. Ngayon, yung nakausap mo before, 1 year ago, ayaw pa sumali. Ngayon dumating si TokTok, gusto na daw sumali. Automatic po, bibigyan ka ulit ni TokTok ng another 5,000 pesos. What if 10 yung napasali mo? Tumatagin po yan na 50,000 pesos. Take note po, promo lang po tayo. Ang talaga po talagang regular referral bonus po namin dito is 1,000 pesos. So since naka-promo po, sabayan niyo po ang promo. Samantalahin po natin ang promo. Ayan. O ngayon, kung nag-aalangan ka, baka mahirapan ka i-promote si TokTok, wag po tayo mag-aalala kasi napakarami na pong mga tutulong sa atin na mga magpo-promote. O andyan na yung ating mga idol. Ang mga TokTok billboards po, naglalakihan po sa C5, sa SM North, sa Marcos Highway, and eto pa po ang nagpapatuloy. Bago lahat, eto may bago tayong kasama. Eto maganda rito, ha? Arada na at umaarangkada na ngayon. For deliveries, andyan yung nilagay mo, maganda yun, ha? Eto na po, kung may padadala kayo, ipa-TokTok na yan. Dahil eto po, ang Gawang Pinoy, TokTok na! Dapat sa Gawang Pinoy ka na. Ito po, kung may padadala kayo, anumang klase, pagkain, items, anumang bulaklak, sa inyong mga mahal sa buhay, ito yung delivery ng mga, of course, motorsiklo po. Ha? Ito yung pinakita ko. Sa ngayon lang, wala pa yung motor namin, tao muna. Okay. So, pwede ka ba mag-deliver? Yan po. Ipa-TokTok mo na yan, Gawang Pinoy. Tandaan nyo po, ang TokTok, sariling atin po yan. So, mas mura pa kaysa sa iba. Ito ang pinakamura at safe na safe nyo pa ho ang inyong mga ipagdadalang items. Tama ba yan? Ano pa ang gusto mong idagdag yan? Tama. Kanina nga, Will, nag-TokTok ako eh. Sobrang mura talaga nila ngayong araw na to. At syempre, dumating yung mga items ko, safe na safe at napakabilis ng delivery. Maaasahan talaga. Oh, malapit na ho yan. At syempre, baka meron tayo ditong TokTok Tuwing. Di ba? Yeah. Abangan nyo po yan. Thank you very much kay Mr. John Alonso at kanyang kapartner. So, tuloy-tuloy lang po. Magmula ngayon, starting March po, ang TokTok po ay kasama na po natin. At dapat kasama nyo na sa buhay niyo yan. Dahil yan po, magde-deliver na inyo po mga pinagkakatiwalaan. Kumbaga, kangain ng mga magsiservisyo sa atin. At Gawang Pinoy yan eh. Gawang Pinoy at sariling atin po yan. Maraming salamat. Andiyan po. O, di ba? O, kung si Kuya Willie, pinagkatiwalaan si TokTok, ini-endorse niya, kaya wag po tayong matatakot. Ayan, siyempre po, meron po tayo na tawag na TokTok expansion. Kung dati po, over Luzon lang tayo, ang good news po, kakatok na tayo, nationwide na po tayo. Ayan, pinapaspakan din po yan. Diba? And soon, ako po, ito yung nakakapanindig balahibo. Soon, baka isa na po yan sa makikita ko dito sa Singapore, na palaging dumadaan dyan sa harapan namin. Diba? Wala pong imposible. Ngayon, nakapromo lang po, kaya inuulit ko po, wag niyo pong palalampasin itong week na to or hanggang Monday na hindi ka pa po operator. Wag po. Ayan, tapos na po ako kay TokTok, pero wait! There's more! Ayan, so ito yung nakaka-excite po aside po kay TokTok dahil all in itong negosyong
inaalok namin sa inyo, meron pa po kaming sorpresa para sa inyo. So ano yan, Asel? Siyempre po, ito po ang Show My King. Pwede ka po isa ka na rin pong online franchisee ni Show My King. Once na nag-avail ka sa promo namin. So dito po pwede kang kumita ng 30% profit kung saan po, magkakaroon ka ng mga online shop na tinatawag. So shop mo, ang mga minda mo, mga frozen product po ni Show My King. Yan, grabe. So andyan din po si Mang Box. Si Mang Box po, kikita ka po dito ng 15% profit. At andito rin po si Boy Bondat, pwede kang kumita ng 20% profit. For your information po mga frozen po to. Okay po ba tayo doon? At syempre po, dito po ay sa ating Ninja Ion, pwede kang kumita ng 20% profit. At syempre sa Copper Mask po, 20% profit din. Kung isa ka po dito, wala ka pang Copper Mask, naku po, huwag kang pahuhuli kasi mga na mga nag-endorser niyan is mga artista. Di ba? Kaya pag suot mo yan, magmumukha ka ding artista. Grabe. At syempre, hindi papahuli ang ating mga JC product, health and wellness, beauty and personal care. Hindi lang siya buy one, take one lifetime, 30 to 70% pa yan. Grabe, no? At syempre, ito po yung sample ng ating shop link. Makikita nyo po yung arrow na red. Ano nakalagay? Hello, welcome to Flor de Lisa Maquidang Shop Link. Ibig sabihin po, may pangalan po yan. Hindi po maligaw yung mga client nyo. At syempre, paano naman kami kikita dyan? Syempre, kikita kayo kasi o-order sila as a guest. So, lahat ng mga percentage na pinakita ko, yun po ang kikitain nyo once na nag-order sila. Okay po ba tayo doon? Yan, malapit na ako matapos. Paano ka naman kikita through your shop link? Syempre, mahilig ka mag-post, mahilig ka mag-share. Sample po, meron kang 10 kaibigan na nag-order sa Show My King shop link mo. So, ibig sabihin po, sa 10 kaibigan na yan, pwede kang kumita ng 12,000 a month. Okay na po ba yun? Nag-share ka lang, nag-post ka lang, sila i-click lang, tapos ang maganda po, si company pa ang magpapadeliver para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, hihintayin mo na lang yung kita mo weekly. O, grabe, di ba? Ayan. So ngayon, ang tanong nyo, sulit ba yung 17,888 asset? Ang sagot ko po, sulit na sulit. Bakit? Kasi po, lahat ng negosyo na pinakita ko is nagkakahalaga ng 5.3 million. Pero makukuha mo na lang siya sa halagang 17,888. Ano pang hinihintay nyo po? Grab na! Yan, syempre po, malapit na po ako matapos, pero bago po ako matapos, iiwanan ko lang po sa inyo ang mga katagang, kung pinanganak tayong mahirap, hindi natin pwedeng isisi sa mga magulang natin. Pero, if mamamatay tayong mahirap, yun ay kasalanan natin. Tama po ba o tamang-tama? Kasi po, kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay, noong unang panahon, di ba kung sa ninuno at sininuno natin, mahirap na sila noon. So yung sumunod na generation, naging mahirap. Yung sumunod na generation, naging mahirap. Ano po yung maling hindi nila ginawa? Kasi hindi nila binago yung pagiging mahirap nila. Pero ngayon po, pwedeng-pwede nating baguhin. Ikaw, na nakikinig po sa akin ngayon, kung gusto mo kung ano yung kinakalagyan mo ngayon, ikaw at ikaw lang po ang makakapagbago niya. So andito na po kung nagdadala ka ng isang magandang opportunity na pwedeng magpabago sa buhay mo. Ito na po yun. Wala pong negosyante o lahat ng naging successful sa larangan ng negosyo na hindi nag-umpisa sa 3 letra. Try. With that po, thank you po. Sana po nakatulong po ang aking presentation para maliwanagan po ang isip nyo at sana po nakatulong din po ako para makapag-decide po kayo ng mas maaga. Thank you po and welcome to the good life. Ayan, pero bago po ako matapos at tuluyang ibaba ang mic, meron po akong tatawagin. Siyempre po, itong tatawagin ko po,
Isa lang naman po ito sa magpapatunay na sa lahat ng mga sinabi ko po na talagang magpapatotoo na merong magandang kitaan sa ganitong klase ng negosyo. Siyempre yung tatawagin ko po, sobrang excited na po ako. Gusto ko rin pong mapakinggan ang kanyang kwento o yung naging journey niya dito bilang isang online franchisee po. So, hindi ko na po papatagalin. So, please welcome po, Coach Daime Brillantes. Palakpakan po natin. Hello po, kinakabahan na ako. Mas nakakakaba po pala maging sharer kaysa maging speaker, sa totoo lang. By the way po, ako nga po pala si Daime Brillantes, yung magiging sharer nyo for tonight. And good day po, magandang araw po sa lahat, kay saan man po kayo sulok ng bansa. Anyway, good morning, good afternoon, and good evening. And mag-share screen na po tayo. Kinakabahan. Pati yung share screen kinabahan. Wait lang. Coach Lance, dalihin mo muna. So nga pala habang nag-aano tayo, no? So ayan, naku, napakaganda nga naman, ano? What a great presentation. Salamat po, Coach Azel. We have again, Coach Azel Makidang. Ayan, naku. Kaya ang impormasyon, paano ba magsisimula sa business? Kapag nag-business ka na, paano ba ito mapapagalaw? And with what I've seen and what you have heard, nako, ito na talaga ang start ng good life nyo. Pero, nako, excited na rin talaga akong makinig sa maging isi-share ng information, no? Sa isi-share na kung anong nangyari sa buhay ng isa sa mga kryptonite ng ating presenter ngayon, no? Walang iba kundi other than Miss Daime Brillantes all the way from Singapore, at mukhang okay na ang kanyang screen. So, please take it away. Take it away. Take away. Hello po. Again, Daime Brillantes, isa pong OFW dito sa Singapore. Kung nakikita niyo naman po sa screen, gamit ko po yung paper mask. Bago po ako mag-share, gusto ko lang pong, what I mean is that, gusto ko pong i-share sa inyo yung buhay ko dati bago po ako nag-abroad. Yung mga nasa Pilipinas pa lang po ako. So ito po. Sorry po. Wala po yatang signal masyado. Okay lang yan, Coach. Ako, pati yung boss ko walang signal. Sumasabay po yata ito sa kaba ko. Ayan. So, kung nakakita nyo po, ganyan po ako. Nung hindi pa po uso yung Gluta, tsaka yung Kojic, nasa Pinas po. Ito po yung mga Pinas moment ko eh. Nakikita nyo naman po kung gaano ako kaganda dyan, kung gaano ka slim. At 21 years old po ako nung naisipan ko pong mag-abroad. So, una po akong Middle East for 6 years bago po ako napunta sa Singapore, which is I am currently living now. So, ito po, kung nakikita nyo yung sa screen po, makikita nyo yung alaga ko. Nag-apply po kasi ako dito as a caregiver. Nag-aral po ako dyan sa Pilipinas as a caregiver. So, yung pinuntahan ko sa Middle East at saka dito sa Singapore is yaya po or nag-aalaga ng bata. Pag medyo sosyal, yung tawag po namin is caregiver sa mga bata. So, ayan po nakikita niyo yung cute na baby ko. Siya po si Haoyang. Tapos yung little girl na naka-blue, si Gemma. Dito na po ako tumagal ng 7 years sa Singapore. So, while here in Singapore, kapag mga off days or kapag may mga free time po,
rumarakit-rakit po ako konti. Which is yun nga, yung, ayan, kung nakakita niyo yung mga pagrarampa. So, bali itong first picture na to is, rumampa po kami niyan sa Lunab's Fashion Show po sa Marina Bay Sand. Ayan po. So, mga part-time ko po yan, mga photo shoots or mga modeling. Noong panahong payat pa po ako. Okay. So, mayroon po isang tao na nagkwento sa akin about JC. Kasi hindi ko naman po alam ito eh. Wala po akong sinalihang mga kahit anong business or networking. May isang tao pong malapit sa puso ko na nagsabi, "Oy, sama ka sa akin. May papakilala ako sa'yo. May ipapakita ako sa'yo. Baka ito yung magpapabago sa buhay mo." Ako pa naman yung medyo nega-nega. Ano ba yan? Ayoko yan. Baka ano-ano yan. Ayokong sumali-sali dyan. Sabi niya, hindi. First, tingnan mo lang. Tingnan mo kung ano yung magiging ano sa'yo. Baka makatulong, di ba? Ayan po si Ninang Evelyn. Siya po yung tao na nagdala po sa akin doon sa JC. So, ito po. Meron po yung one time po dito sa last year, November, meron po ditong parang CISO. May program po sila na ayan, nakikita niyo mga awarding po. Dito ko po nang nakita si GM Asel. Nung nakita ko po siya, cute na cute po ako sa bigote niya. Kasi ang cute niya po talaga, promise. Tapos, alam niyo po ba, na-scam po ako doon sa bigote. So, ayun. So, nung na-meet ko si GM Asel, sinabi niya sa akin kung ano yung kagandahan ng JC. Tapos, hanggang sa isang araw po, nagsumali na po ako. Kaya ayan, nakikita niyo po, sumali na ako, nag-fill up form, nag-sign. Hanggang sa, nagkaroon na po ako ng maraming accounts po dito sa JC. Ito, may deepest why. Bakit po ako may deepest why, bakit ko po mas lalong pinursige yung JC sa panahon ngayon? Ito po yung, kung nakikita niyo po sa screen, sila po yung parents ko, mama ko at papa ko. Sila po talaga yung main reason bakit po ako ngayon andito sa JC. Kasi recently lang po, yung papa ko, na-hospital siya. Mga 1 week na po yata siya na hindi dumumi, pero yung kasi hindi niya sinabi sa amin na may masama na pala siyang nararamdaman kasi sabi niya, naawa daw po siya sa akin. Kasi, for your information po, ako po pala yung panganay at breadwinner po ng family. Ako po yung nagtatrabaho dito sa abroad mag-isa to provide for my family para po sa mga needs nila. Hindi lang po sa needs ko. So, ayun po. Ito yung papa ko. Nitong recently lang, nagkasakit po siya. 1 week po yata siyang hindi makadumi. At muntik na po, mapupoison na po yung katawan niya. Sobrang sakit na daw po yung nararamdaman niya na almost, muntikan na po talaga siyang mamatay. Sinugod po namin siya sa ospital. At yun po, may findings po yung doktor sa kanya na may bukol sa loob ng mga intestine niya, which is yung colon cancer po. Grabe, alam mo yung bagsak lahat. Alam mo yung kahit gaano kasi kahirap tayo dito, kahit gaano kahirap po na andito tayo ngayon sa abroad, okay lang, basta alam mo yung sana healthy yung family mo, pero pag andito ka po sa malayo, tapos nakikita mo yung family mo na ganyan, yung papa mo, yung mama mo may sakit, alam mo po yung sobrang stress. Tapos ito pa po, kasi sa hospital po, dadalhin na siya, hindi pa po siya tatanggapin. Alam niyo kung bakit? Bago ka po pumasok sa ospital, hinihingan ka po ng pera. Which is totoo, reality po, hinihingan ka ng pera. Alam niyo po, bago po siya nilipat dito sa private hospital, kasi sabi ko, kahit maganda utang-utang tayo, lahat gagawin ko, basta mapagamot ka lang. Kasi yung papa ko, gusto niya pong mabuhay. Gustong-gusto niya pong mabuhay talaga. Tapos ayun, sabi ko, okay lang pa, magpagamot ka, kahit gaano yan kalaki. Bayaran natin. I will do something na to help you. Basta kung gusto mo talagang gumaling ka, tutulungan ko kita. Kahit
mag-utang tayo, lahat na. So ayun po, alam niyo po, bago kasi pumasok sa ospital, hindi pa po na ipapasok yung pasyente doon, alam niyo yung ginagawa na binibilangan ka na, binibigyan ka na ng calculation kung kung magkano yung magagastos mo sa ospital. Yung operation, yung medicine, yung pagstay mo ng hospital, which is umaabot ng 300,000. Grabe, sabi ko, wala akong perang ganun. Although may ipon ako, pero yung 300,000 is hindi naman po sa aming mga OFW po kasi na, lalo na nag-work po dito as a domestic helper, hindi naman po ganun kalaki yung sahod namin. Yung iba nag-iisip na, ay, abroad yan, maraming pera yan, but no, walang ganun. Kasi alam nyo, mas maswerte pa po yung mga families natin na nasa Pilipinas kasi alam nilang may darating mag-isa kanila na pera. Kami mga OFW na nagtatrabaho sa bahay, hindi pa po 24 hours yung pera namin pinapadala na para sa family. Wala pa po 24 hours yan. Basta para po sa kanila, para po sa kaligayahan nila. So ayun po yung deepest why ko. Si Papa, si Mama. Tapos nung bago po siya na schedule na mag-operation, pinainom po namin siya ng yung mga JC products, which is the health product po natin sa JC, yung barley, lalo na po itong green tea. Kasi yung green tea po pala is nakakatulong na mag-release, dumi sa katawan niya. So ito po yung ginamit niya, halos lahat, 4 green, barley, green tea. Ito po yung pinagamit namin sa kanya. Tapos nung kailangan niya pong ano po yung tawag dun sa kailangan niya pong magpatingin, colonoscopy. So sa awa po ng Diyos, nung nagpa-colonoscopy check up po siya, yung bukol do po sa loob ng tummy niya is nawala. Grabe yung pasalamat namin, grabe yung iyak ni Papa na gano'n. Sobrang papasalamat po kami sa JC at saka kay Lord na rin po na ganun lang po nangyari na hindi na po niya kailangan yung operation. So ayun po. Ngayon po, nag-ano na din po ako. Bali, andito na rin po ako sa JC. Nag-franchise na rin po ako ng Toktok. At saka, I am proud to say po na magkakaroon na rin po ako ng motorcade sa Thursday, 8:30 a.m. Ayan po, kaya tuwang-tuwa din po silang lahat. Nakikita po nila na may naitutulong po sa amin yung JC. Tapos, kung nakikita niyo po, ito po, sasabihin ko po sa inyo, ako, domestic worker ako dito, hindi po ganun kalaki yung sweldo ko. Alam niyo po, yung JC lang talaga yung nakakatulong sa akin. Kasi dito po, kumita po ako na mahigit 100,000 pesos. Take note po, extra income ko lang po yan. Ilang buwang sahod ko po yan? Mga 6 months siguro? 6 months po or 3 months, 6 months, ganun. Pero dito po sa JC, grabe po, laking pasasalamat po na binago po yung buhay ko kasi natulungan ako. Alam niyo po yung 100,000? Ito lang naman po yung ginastos ko doon na pa-hospital kay Papa kasi kahit sabihin mo colonoscopy lang, wala na siyang operation, gumastos pa rin po ako ng malaki. Sa colonoscopy niya, sa medicine niya, sa lahat po ng kailangang i-maintain niya na gamot. Ayan po, kung nakikita niyo po, naging isa na rin po akong top performer dito sa Singapore. Humahataw, kahit hindi naman po ganun ka-active, pero humahataw. Ayan. Tapos, ayan. Kaya, nagpapasalamat po kay GM Asel sa guidance niya, sa pagtuturo niya, kung paano po mas ma-improve pa po yung dito sa JC. Kaya nagpapasalamat din po ako kay GM Tots sa pagbibigay po ng privilege sa akin na mag-share po ng buhay ko dito sa inyong lahat, na sana po kahit pa paano ma-inspire kayo at baka po dito na rin po mabago nyo yung buhay nyo. Kung nahihirapan man po kayo ngayon, baka ito na po yung
pabago din sa buhay nyo, yung makakatulong sa inyo. Yung gagawin nyo po, trabahuin nyo lang. Sipagan nyo. Kasi wala naman pong blessings na dadating yan na babagsak lang sa'yo kung hindi mo rin naman yung pagtatrabahuan. Tama po ba? So, bago po ako magtapos, may ano lang po ako na iiwanan sa inyo. If it doesn't challenge you, it won't change you. Kasi alam po natin yung mga challenges na nangyayari po sa buhay natin ngayon is yun din po yung mga makakapagpabago sa atin at makakapagpa-improve kung ano tayo ngayon at kung ano pa po yung pwede pong mangyari sa atin. Kaya thank you so much po sa lahat. Thank you so much po kay GM Tots sa privilege na ito na hinayaan po ako mag-share ngayon kay GM Asel sa Dream Team at saka sa lahat po na andito ngayon. Kung kayo po na nagdadalawang isip pa po, huwag na po kayong magdalawang isip. Mag-join na po kayo dito sa JC kasi baka ikaw po, ito na rin po magbago yung buhay mo. Ito na rin po yung makakatulong sa iyo. Kaya thank you po and welcome to the good life. Thank you. Breaking naman ng kwento ng sharing nyo. Coach Naimi, salamat ng opportunity na binigay nyo sa aming lahat para mapakita kung ano ang ginawa ng JC Premier hindi lang sa iyo kundi sa buong pamilya mo. So talagang oras na yung araw na ito and even to our sponsors. Nga pala gusto kong batiin lahat ng mga naririto. Again, we from Zoom alone, we already have 140 staying strong dito sa Zoom and we are also being watched abroad ng mga OFW all the way from different continents, different countries. So hello, good morning, good afternoon, good evening kung nasaan mang kung nasaang lugar man kayo dito sa Pilipinas o abroad or sa ibang bansa or international or ibang isang magandang araw sa inyong lahat. And of course, isang pagbati habang naghihintay tayo ng ibang bagay, no? Na gusto ko ring batiin ang mga nagsidalon na rin, ang mga invites ng ating mga sponsors na naririto. So welcome nga pala kay Sir Mark RS and nga po pala again kay Kuya Love, pagaling ka po para po naman mas marami ka pang ma-invite. Ayan. Hello po ulit sa ating mga ibang coaches na naririto. But again, I'd like to say hello kay Marvin Hakar. Hello, good morning po. All the way from Taiwan sa team po niya. And also to Jojo Haro, Aldrich Figueroa. Welcome to the good life. Ayan. Ito po ay invite nila Bernard De Leon. And hello po sa lahat. Kay Jim Vidal at kay Cristela Escocio and Anna again. And also, hello from Aze all the way from Turkey. Hello, hello. AJ Imbat, Ma'am Arlene, and ang dami pala nating dito ngayon invite. So, hello po, good morning. And we also have a new franchisee. Wow! From QC, first timer. And kay Coach Erlinda Alcazar and Maria Roslyn. Invite po nila Coach Jennifer Lazaga. We also have, ang dami na po. Grospe, Jerwin from San Leonardo and Nueva Ecija, Jonathan De Leon Tordera, Christian Gonzalez, Renato Pangan, Tony Meñaco, all the way from Nueva Ecija, lahat yan. And all the way from UAE, Mio Cesar. Nako, ang dami pa.
ngayon. Again, I just want to thank you sa pag-stay po ninyo dito, Sir DM Manglapus. Ayan, makikita ko na lang nag-appear, no? Good morning sa inyong lahat, no? So guys, we have already heard from our speaker about the business, kung paano ba ito mag-work, no? And even sa isang tao nagpatunay kung ano ang ginawa niya, ang ginawa ng JC sa buhay nila. A lot of I have heard already a lot of stories. Kahit ako, I've been with this company for only 2 months, but then it's really a good life. So kung gusto nyo ng good life, no, this is an opportunity knocking on your door saying tok tok. You have until Monday, 17,888 lamang, magkakaroon na kayo ng 11 businesses all in one. Nako, hindi lang tok tok, kundi yung other businesses na binanggit kanina, mapapasa inyo as an online business. Hindi nyo na kailangan magtayo ng store nyo, ng office nyo. Nako, pumunta na kayo, kausapin nyo ng mga sponsors nyo tonight. And before you do that, please open your videos. Yan. Ang inyong mga camera, gusto namin makita kung gaano kayo kagaganda, kapopogi, nako, kababata. Ako, nakikita ko na nagsisipag-open na ang kanilang mga videos. Wow! Nako, may mga artistahin tayo, mga mga invites today. Amazing. And sa mga artistahin nating mga coaches, hello, good morning. So at a count of 3, gusto lang namin kayong sabihan ng have a good life. I like it, I love it, I want some more of it. Yan, so hello po sa Coach Pe Uncle Chong and Coach Lilia Bowler, hello. And kay Coach Dan Filaro, Hinonasan, Coach Rio, Coach Jam, Coach Melanie, nako, hello, Coach Jason, Coach Ezekiel. Ang dami pang listahan. Sana po, hindi po kayo magtampo sa akin pag hindi ko po kayo napasalamatan. Pero, ang pasasalamat ko ngayong gabi talagang pumupunta bukod kay God na ako. This is a holy week. Thank you for observing it with us. And but still, this won't be possible kung hindi dahil sa mga masisipag na member ng Dream Team. So hello sa lahat ng Dream Team members. Ating GM Tots and Ups I Me. So hello po. Kung wala po kayo, kung busy kayo, kasi napaka-busy guys ng mga taong ito. Nako, it's pero andyan sila, kung makitignan nyo, andyan sila. Ready to listen. Pinapakinggan pa rin nila ang mga speakers and sharers. These every evening, every day. Nako, hindi lang isang share na nangyayari. So again, take this opportunity, talk to your sponsors right now, and this is now your door. Open it para makita nyo na ang good life. Again, ito po ang inyong Kuya Las na nagsasabing maraming salamat and goodbye! Yan, so again, habang hindi pa naman nagsasara, no? Gusto ko lang i-take yung opportunity para batiin na rin yung ibang nandito. Theody Praculios, hello. Maraming salamat po sa pag-attend. Sir AJ Imbate, Ma'am Arlene DM, hello. Na invite po nila Coach Ana and Coach Neo, hello. Gusto niyo pang kausapin sila lahat? Mga sponsors niyo, kausapin na rin. Yeah, congratulations po, Coaches Daimi and Coach Azel. Nako, napaka-powerful niyan. I like it, I love it, I want some more of it. Thank you everyone sa inyong pagdalo. Hello. Yan. 112 strong pa rin ako. Coach Leo, hello. Ayan. Naku. Hanggang Monday na lang yan, 17,888. Nako, saan ba kayo makakita ng business na operator na hindi na kayo bibili, no? Ng mga sasakyan na kayo ang magpapagasolina.
kayo ang magkukuha ng insurance. Eh di doon na kayo sa tok-tok na kayo. And again, kausapin nyo ng mga sponsors nyo. Bye! Coach Lance. Madami-dami pa 100. yan. Madami-dami pa nga to. So, hello po. Hindi sila aalis. Hindi talaga sila aalis dito. Kasi talaga naghihintay pa sila. So, hello po, Coach Theody, Proculius, and Coach Love. Nako, hello po. Ayan. Sino po mag-end? Ayan. So, wait lang. Ako ba ang... No, I am not. Ayan. Ayan, so kung ako na ang host, tatapusin ko na pala ito. Guys, again, isang magandang araw sa inyo lahat. And gusto ko na i-end na ito para makausap nyo na ang mga sponsors ninyo. And now, thank you muli sa inyong lahat. Bye!